Mr. Silent Channel. Kabanata 1271 hanggang 1280. Patayin siya at itapon sa banyo. Purple Heart Ice Flame, ito ang pinakamataas na lihim na kasanayan ni Lord Berica, ang nangungunang Kadra. Ang ultra-low temperature na ice fire, na malapit sa absolute zero, ay ganap na magyayelo sa mga piraso kung ito ay hinawakan kahit kaunti. Bagamat ang average na peak powerhouses sa Star Realm ay may kanya-kanyang espesyal na kakayahan at sobrang kakayahan, lahat sila ay namumutla kumpara sa Purple Heart Ice Flame na ito pagkatapos ng lahat, maaari silang maging tuktok ng Plane War Inspectorate sa ilalim ng Divine Envoy. Ang mga Kadra na walang tunay na kakayahan ay ganap na walang silbi. Sa oras na ito, ang buong katawan ni Hong Dali ay nagniningning na may gininto ang liwanag, at sa parehong oras, ang pangalawang gear ay sumabog, at ang walang katapusang daloy ng hangin ay umiikot sa kanya, na napakalakas. Ngunit sa sandaling tumama ang mga daloy ng hangin na iyon sa Purple Heart Ice Flame ng Baruka, lahat sila ay ganap na nagyelo, naging puting yelo at bumagsak sa lupa. Alam ni Hong Dali na malakas ang apoy ng yelo at agad na nagsimulang umatras. Kapag nasugatan siya at nahuli nitong Baruka, wala nang makalaro mamaya. Nang nagbago ang isip ni Hong Dali at siya ay umatras, sinamantala ni Baruka ang pagkakataon at biglang iwinagayway ang kanyang kamay, at ang malalaking grupo ng Purple Heart Ice Flame ay namuo at nabuo sa isang malaking palad. Ang palad na ito, kasing laki ng bahay, at hinawakan niya si Hong Dali. Bago hawakan ng palad na ito si Hong Dali, ang mga apoy ng yelo na tumutulo sa lupa ay ganap na nagyelo sa lupa. Pagkatapos, ang daloy ng hangin ay lumundag at naging isang piraso ng fly ash, na nag-iiwan ng isa-isa sa lupa na may diameter na ilang metro. Malaking dents. Ito ang grip ng Ice Flame. Alam na alam ito ng isang gwardya sa di kalayuan at sumigaw siya ng malakas, gumamit ng espesyal na galaw si Master Baruka. Kung mahuli ka ng kamay na ito, ang iyong katawan ay ganap na magyelo sa isang iglap. Mukhang Hong Dali walang takasan, masyadong malaki ang power gap sa pagitan ng dalawang panig. Alam na alam ni Hong Dali ang hakbang ni Baruka at hindi siya nang ahas na harapin ito. Biglang kumandat ang kanyang katawan, parang ibong lumilipad sa kakahuyan. Ang kanyang katawan ay tila naging isang loach, at nang ang mahigpit na pagkakahawak sa kanya ng Ice Flame ni Baruka ay dumulas ito sa mga daliri ng malaking pinuno. Kapag nahawakan na ang hakbang ni Baruka, ito ay magiging isang siguradong panalo na sitwasyon, ngunit ang paunang kinakailangan ay na ito ay nahahawakan. Ngayong nakalusot na si Hong Dali sa kanyang mga daliri, agad na nabigo ang galaw ni Baruka. Pagkalabas, mabilis na naglakad si Hong Dali sa likod ng Baruka at sumuntok. Napakalakas ng suntok niya, kahit ang lakas ni Baruka ay mahirap itong tanggapin. Natatakot akong mabali ang mga buto ko. Nagulat si Baruka na nakatakas siya mula sa pagkakahawak ng sariling apoy ng yelo. Pero kung tutusin, sikat siyang karakter kaya napakabilis ng reaksyon niya. Sa isang iglap, lumitaw ang isang piraso ng apoy ng yelo sa likod ni Baruka. Tinamaan siya ng suntok ni Hong Dali, at si Baruka mismo ay maaaring nasugatan dahil sa kanyang malakas na proteksyon na dark energy. Ngunit ang buong kamao ni Hong Dali ay kailangang ma-freeze ng mga apoy ng yelo. Talagang tama. Lihim na napabuntong hininga si Hong Dali, agad na binawi ang kanyang kamao, umatras sa likuran, at pagkatapos ay gumala-gala sa paligid ng bukid nang hindi hinarap si Baruka. Sa oras na ito, ang dalawa pang Kadra ay nakipaglaban din sa mga tulisan. Napakalakas din nilang dalawa. Sa kabutihang palad, ang mga natalo ay natuto ng mga kasanayan mula kay Tang Xin sa panahong ito. Bagamat malaki pa rin ang gap sa strength level kumpara sa kalaban. Walang maraming nakakasakit na pagkakataon, ngunit ang pagprotekta sa sarili ay wala pa ring problema. Hahaha. Hong Dali, aminin ko na mayroon ka ng ilang sandali, ngunit iyon lang. Tumawa si Baruka at dir-diretsong hinabol si Hong Dali. Habang humahabol, sinabi niya, ikaw nga ay kakaibang pinagkalooban para maging demonyo. Maswerte ang napili. Sayang at napansin ka ng sugo ng Diyos dahil lang sa iyong kahusayan. Tumakas ka ng buong lakas, haha, tingnan natin kung saan ka makakatakas. Sa mahigpit na paghabol sa kanya ni Baruka sa kanyang likuran, walang labis na pag-aalala si Hong Dali sa kanyang mukha, sa halip, isang kakaibang ngiti ang biglang lumitaw sa gilid ng kanyang bibig. Dahil ngayon lang siya nakatanggap ng balita tungkol kay Kemengmeng. Dali, I have successfully entered. Wala pang nakapansin sa akin, at papunta na ako sa 7th level prison area. Sumagi sa isip ko ang boses ni Kemengmeng sa communicator, hahanap ako ng paraan para makuha ang susi dito, subukan mong tiyakin ang sarili mong ligtas. Kopyahin iyan, mahinang tugon ni Hong Dali. Nang dumating sila sa pagkakataong ito, hindi nila inaasahan na matatalo ang mga matataas na Kadra na iyon. Napakalaki ng agwat ng lakas sa pagitan ng dalawang panig, at maraming tao sa kabilang panig. Karagdagan pa, mayroong 7 makalangit na hari na lihim na nakaupo sa pamamahala. Ang pagkakaiba sa lakas ay napakalaki. Kung gusto nilang gamitin paano ba napakadaling talunin ang malakas sa mahina. Buti na lang ngayon. Hanggat matagumpay na mailigtas ni Kemengmeng ang mga nakakulong na malalakas na lalaki mula sa ibang mga dimensyon, ito na ang panahon para sa tunay na mapagpasyang labanan. Mga kapatid, umiihip ang hangin.
Ngayong nakalusot na si Kemengmeng, hindi na kailangan pang lumaban hanggang kamatayan. Binati siya ni Hongdali, at lahat ay nagtipon kaagad sa kanyang direksyon. Haha, gusto kong tumakas ka ba? Hindi man lang nag-alala si Baruka at sumugod siya patungo sa Hongdali, nalaman lamang na tila kakaiba si Hongdali. Dahil sa likod mismo ng Hongdali, isang space-time gate ang aktwal na bumukas. Oh, tatakas ka ba kung hindi mo ako kayang talunin? Tumawa si Baruka, kahit na tumakas ka sa dulo ng universo, walang silbi. Nang makita si Hongdali at ang iba pa na pumapasok sa space-time gate, pinangunahan ni Baruka ang iba. Mas mabilis na tumakbo ang dalawa dito. Sila rin ay mga mahuhusay at matatapang na tao, at ang kanilang lakas ay ganap na nasugpo si Hongdali. Kahit na pumasok si Hongdali sa time and space gate at tumakas, matatalo pa rin nila si Hongdali at ang grupo niya kapag hinabol siya. Bilang resulta, hindi nagtagal ay natuklasan nilang may mali. Dahil sa sandaling dumaan si Baruka at ang dalawang cadre sa gate ng oras at kalawakan, napag-alaman nilang ganap na pinaghihigpitan ng kapangyarihan sa kanyang katawan. Hindi mo magagamit ang alinman sa iyong mga kakayahan. Ang katawan ay naging halos tulad ng isang ordinaryong tao. Hoy, sa tingin mo ba ang oras at space gate na ito ay isang ordinaryong teleportasyon? Nakangiting tumingin si Hongdali kay Baruka at sa iba pa. Ang mga natalo sa likod niya ay lahat ay may mga baseball bat at kutsilyo sa kusina sa kanilang mga kamay. Ngayong nandito na tayo, huwag mo nang isipin na tumakas. Tumingin si Hongdali sa natarantang Baruka at sa kanilang tatlo at nakangiting sinabi, kahit na tumakas ka sa dulo ng universo, wala itong silbi. Pagkatapos ay malamig niyang iwinagayway ang kanyang kamay, halika. Dati sa Prison Star, si Liang at ang iba pa ay pinigilan at binugbog ng 3 taong ito. Para silang mga sandbag at halos hindi na makaligtas. Pero iba dito. Ang lahat ay nasa parehong panimulang linya, at walang sinuman ang mas mahusay kaysa sa sinuman. Ngunit ang problema ay maraming tao sa panig ni Hongdali. Ito ay lubhang kawili-wili. Sa napakagandang eroplanong ito, ang pakikipaglaban ay hindi tungkol sa lakas, kundi sa bilang ng mga tao. Kapag nagkita sila sa makipot na daan, mananalo ang matapang. Hanggat hindi sila masyadong mayabang, natural na mananalo ang party na mas maraming tao. Lalo na si Hongdali at ang iba pa ay armado ng iba't ibang armas. Gusto ko lang ay bully ang mas maliliit kapag mas maraming tao. Buong pagmamalaking sumangot si Hongdali matapos tadterin ang Baruka at ang 3 pang hindi nakikilala, pagkatapos putulin sila hanggang mamatay, itapon sila sa banyo at i-flush. Gangster din sila dito. Kabanata 1272Y168 Prison Area. To be honest, very unfair ang pagkatalo ng 3 sa Baruka. Kung ang isa ay maaaring mahalal na maging ang pinaka hindi makatarungang natalo na tao sa Star Realm, kung gayon ang 3 sa kanila ay tiyak na ranggo ng una, pangalawa at pangatlo. Sa orihinal, sa kanilang lakas, ang pagkatalo kay Hongdali at ang iba ay kasing dali ng pagpisil ng langgam hanggang mamatay. Kahit na ang langgam ay maaaring lumaban at ang proseso ay maaaring magkaroon ng ilang mga twists at turns, ang resulta sa pangkalahatan ay hindi magbabago. Ngunit ngayon ay malinaw na hindi ito ang kaso. Pagpasok nila sa time and space gate, akala nila isa lang itong teleportation point. Sa kanilang kaalaman, imposibleng hindi malaman kung ano ang gate ng oras at espasyo. Ngunit ang problema ay ang time and space gate ng Hongdali ay hindi ordinaryong time and space gate. Ito ay hindi lamang maaaring maglakbay sa oras at espasyo, ngunit ikukulong din ang lakas ng mga taong dumarating. Ito ay Kalunos Lunos. Ikaw, kasuklam-suklam ka. Nakahiga siya sa lupa matapos tadterin. Si Baruka, na mukhang isang duguan, ay tumingin kay Hongdali at patuloy na umuungal, gumamit ka talaga ng mga kasuklam-suklam na pamamaraan. Ubo. Hindi ka pababayaan ng Panginoong Diyos. Let us go. Tumawa si Hongdali. Naisip niya na sobrang nakakatawa ang sinabi ni Baruka, kung hindi kita papatayin, maaari ba niya akong palayain? Maniniwala ka ba pagkatapos mong sabihin ito? Humph. Hindi nagkaimik si Belluca at napalingon sa tanong ni Hongdali. Well, napakahalaga din ng oras ko, ngumiti si Hongdali, let's put it this way, that bullshit envoy wants to catch me, and the purpose is to get my big loser system, right? Of course, in fact, it's not important. What I want to ask is, will the divine envoy come in person this time? Siyempre, biglang tumawa ng masama si Belluca, ang banal na sugo ay personal na darating kasama ang 7 makalangit na hari. Ikaw at ang pamilyang Hong ay hindi makakatakas. Haha. Hindi ako natatakot na sabihin sa'yo, ayokong tumakas. Bahagyang ipinikit ni Hongdali ang kanyang mga mata. Karaniwang ayaw niyang magdulot ng gulo, ngunit hindi ibig sabihin na natatakot siya sa gulo. Ngayong dumating na ang mga bagay-bagay sa kanya, natural na hindi na lang niya iisipin na tumakas. Saan mapupunta ang isang pamilyang kasing laki ng pamilyang Hong? Sinabi ni Hongdali, mabuti kung hindi dumating ang kalokohang Diyos na iyon. Kung darating siya, papatayin ko rin siya. Sa puntong ito, malapit nang matapos. Diretso ang tingin ni Hongdali kay Levi's at sa Blood Demon, huriin ang 3 taong ito at i-flush sila sa banyo. Okay.
Naikuyong ni Levi's ang kanyang mga kamao sa tuwa. Sobrang depressed din siya sa nakaraang laban. Sa katunayan, sa sandaling marinig nila na ang pamilya Hong ay inaresto, lahat ng mga taong naruroon ay labis na nanlumo. Ngayong naaresto na ang tatlong nangungunang cadre, wala nang saysay na pag-usapan ang mga kondisyon. Isang salita lang. Tuyo. Hindi nagtagal, hinayla silang tatlo ni Levi's at ng Blood Demon pababa. Natural, silang dalawa ang pinakamagaling gumawa ng ganitong bagay. Okay, nagtagumpay kami sa paunang laban, ngunit magiging mahirap ito mamaya. Dahan daw ang sinabi ni Hong Dali, kung tutusin, nakapatay tayo ng tatlong nangungunang cadre sa pagkakataong ito, at tiyak na handa ang mga taong iyon para sa parehong panlilinlang. Mahirap itong gamitin sa pangalawang pagkakataon. Makakalaban lang natin ang mga gerilya sa kanila, at hindi tayo dapat makipaglaban ng direkta. Tumango si Gu Feifei, ito ang pinakamataas na cadre. Tunay na napakalakas ng lakas, at masisiguro ko lamang ang 3 puntos ng pag-atake at 7 punto ng depensa. Ang Gu Feifei ay maaari lamang gumawa ng 3 puntos ng pagkakasala at 7 puntos ng depensa, kaya hindi na kailangang magsabi patungkol sa iba pang mga manlalaro. Pagkatapos nating manatili ng ilang sandali at bumalik, sabi ni Hong Dali sa malalim na boses, lahat ay nagsisikap na pumunta sa loob ng Prison Star at sakupin ang isang paborebleng lupain. Upang hindi nila magamit ang kanilang buong lakas. Hintayin ni Kemengmeng na ilabas ang mga bilanggo na iyon. Iyan ay pagdating ng oras kapag tayo ay gumanti. Naiintindihan. Naiintindihan. Sa pagkakataong ito, pumunta si Hong Dali sa Prison Star na walang gaanong tao. 3 lang ang pumatay, si Liang at 3 pang lalaking natalo, sina Lucifer Gothafite Mengmeng at Demon King Zero. Ang lahat ng iba pang mga tao ay may pananagutan sa pagsuporta sa lahat sa malayong mabituing kalangitan at sa pagsakop sa pag-urong ng lahat. Sa orihinal, ang mga kakayahan ni Li Nianwei ay lubhang kapaki-pakinabang sa planeta ng bilangguan, ngunit hindi siya dinala ni Hong Dali dito. Natatakot siya na si Li Nianwei ang maging pangunahing target ng pag-atake ng mga nangungunang cadre na iyon pagkatapos malantad ang kanyang mga kakayahan. Pagkatapos ng lahat, kahit na si Li Nianwei ay napakahusay, ang kanyang pangkalahatang kakayahan sa pakikipaglaban ay hindi masyadong mataas. Kung siya ay nasa panganib, siya ay nasa problema. Sige, humanda ka, tara na. Sabay sa loob ng Prison Star. Sa Y168 prison area kung saan nakakulong ang pamilya Hong. Ipinikit ni Hong Xingyu ang kanyang mga mata at nagpahinga sa selda. Lahat ng matataas na opisyal ng pamilya Hong ay natipon sa selda na ito, at lahat ay nakasuot ng kakaibang pares ng pusos. Ang sinumang nakakaalam ng mga pusos na ito ay malalaman na ang material ng mga pusos na ito ay tinatawag na suppressed alloy, at ang pinakamahalagang tungkulin nito ay upang sugpuin ang kakayahan ng taong may kakayahan. Bilang resulta, hindi magagamit ang kakayahan, at kasama ang field ng compression ng katangian na sumasaklaw sa buong sistema ng bituin, walang makakatakas. Bagamat siya ngayon ay nasa bilangguan, si Hong Xingyu ay hindi mukhang nag-aalala. Siya ay kalmado. Sa katunayan, noong una siyang nahuli dito, hindi naglagay ng anumang pagtutol si Hong Xingyu. Hindi sa wala siyang kapangyarihang lumaban, ngunit dahil alam ni Hong Xingyu na ang bagay na ito ay pangunahing nakasalalay sa desisyon ng kanyang maliit na anak. Sa karakter ni Hong Dali, tiyak na darating siya upang iligtas ang kanyang sarili at ang iba. Pagdating niya, dapat magtulungan ang lahat sa pamilya para mabaligtad ang mga bagay para sa kanya, sa ganitong paraan lang magkakaroon ng pagkakataong mabuhay. Kung siya ay lumaban sa simula, ang kanyang Hong pamilya ay ganap na nalipol. Matanda, kailan sa tingin mo darating ang ating munting sinta? Umupo si Hua Yaling sa tabi ni Hong Xingyu, na walang pag-aalala sa kanyang mukha. Sa halip, ngumiti siya at sinabing, lalong nagiging may kakayahan ang batang ito. Base sa mga nalalaman ko tungkol sa kanya, hindi magtatagal ay may balita na tungkol sa kanya. Naalala ni Hong Xingyu ang sinabi sa kanya ni Lei Shay nang ipaalam niya sa kanya noon, kung gusto ng pamilya mong Hong na magpatuloy, ang tanging pagpipilian ay sumuko at maghintay ng balita mula kay Hong Dali. Sang-ayon pa rin si Hong Xingyu sa pahayag na ito. Ang brat na ito, haha, sinandal ni Hua Yaling ang kanyang ulo sa balikat ni Hong Xingyu at nakangiting sinabi, sobrang kakayahan niya, at hindi maliit ang kakayahan niyang gumawa ng gulo. Hehe, medyo nakakainip ang oras na naghihintay tayo dito. Huwag kang mag-alala, hindi ito magtatagal. Humalaklak si Hong Xingyu, sinulyapan ang mga pusos sa kanyang mga palso, at sinabing nang aalipusta, sa tingin mo ba ay mabibitag tayo ng bagay na ito? Teka, munting sinta pagdating natin, lalabas tayo at gagawa ng eksena para sa kanya. Kahit sino pa ito, hindi magiging ganoon kadaling sirain ang ating pamilyang Hong. Kabanata 1273 ang katotohanan. Sa Prison Star. Sa oras na ito, ang hindi mabilang na mga gwardya ng bilangguan ay desperadong naghahatid ng balita tungkol kay Hong Dali, si Hong Dali at ang iba pa ay bumalik mula sa walang laman na tarangkahan, ngunit ang 3 matatanda ng Baruka ay malamang na nalasan. Mangyaring hilingin sa iba pang mga nasa hustong gulang na mag-ingat. Ang ganitong balita ay kumalat sa buong kalangitan, at ang lahat ng mga gwardya ng bilangguan ay lumayo nang makita nila si Hong Dali at ang kanyang partido. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang nangungunang antas ng digmaan,
malayo sa saklaw ng mga ordinaryong gwardya ng bilangguan na mamagitan. Kaya mas mabuting maging responsable na lang sa kaligtasan ng paghahatid ng balita. Prison Star District 22. Dalawang higanti, mga 3 metro ang taas, ang humawak ng mga tagapagbalita sa kanilang mga kamay at sinusuri ang pinakabagong balita tungkol sa Hongdali. Tumawa ang isa sa mga higanti at sinabing, "Thoram, parang napatay ang 3 tanga ni Baruka." Sinabi ko sa kanya noon na huwag masyadong sabik sa mabilis na tagumpay, ngunit hindi siya nakinig. Ngayon tumaob ang bangka sa gutter. Haha. Oy, hindi ko sila gusto dati, ang 3 taong ito ay laging mayabang at hindi tayo sineseryoso. Inalog ng higanteng nagngangalang Thoram ang malaking martilyo sa kanyang kamay. Ang malaking martilyo ay gawa sa dirham alloy, na napakatigas at napakabigat. Ngunit sa kanyang kamay ay tila isang maliit na patpat. Sinabi ni Thoram, "Toltai, kailan natin gagawin ito? Huwag kang mag-alala, itong Hongdali ang napili. Sa tingin mo ba napakadaling pakitunguhan ng ganoong tao?" Ngumiti si Toltai at hinawakan niya ang kanyang baba at sinabing, "Sabihin mo muna sa kanila na manguna, at tayo na ang magpapasya kapag dumating na ang sugo ng Diyos." Hindi na kailangang magsikap ng husto sa oras na ito, gayunpaman, hindi ito isang masamang pagkakataon. Tama, tumanggo si Thoram. Sinabi, "Narinig ko na ang dahilan kung bakit napansin ng God Envoy si Hongdali ay dahil plano niyang palihim na palayain ang mga taong iyon mula sa ibang mga eroplano. Sa totoo lang, hindi ako masyadong handang gumawa ng anumang bagay sa ganoong tao. Tayo'y kahit na siya ay isang inspector, ang mabuti at masama ay maaari pa ring makilala." "Oo, tama," tumanggo si Toltai. Tumawa siya ng malakas at sinabing, "Pwede naman tayong magkapatid na sumunod sa palabas at manood ng palabas." Habang nag-uusap ang dalawa, biglang dumating ang isang sundalo at nagmamadaling nagulat, na nagsasabing, magsumbong sa 2 matanda. Dinala ni Hongdali ang kanyang mga tao na papunta rito, mangyaring bigyan ako ng mga tagubilin. Ang guard ay orihinal na gustong hilingin sa 2 matanda na ito na hulihin si Hongdali, ngunit ito ay malinaw na ang kanyang nais ay malapit ng mabaigo. "Oh, papunta sa amin." Ngumiti si Toltai at tamad na tumayo, "Okay. Thoram, mukhang hindi na natin mapapanood ang saya, kaya punta tayo at salubungin sila. Halika at kumusta?" "Oy, syempre maganda yan." Tumanggo si Thoram, kinuha ang kanyang sledgehammer, at umalis kasama si Toltai. Naglakad siya patungo sa direksyon kung saan papunta si Hongdali at ang iba pa. Hindi nagtagal, nakasalubong nilang dalawa si Hongdali at ang grupo nito na tumatakbo kasama ang mga gangster. "Hoy, ikaw si Hongdali, tama ba? Ang pinili na personal na pinangalanan ng Panginoong Diyos upang arestuhin." Tumayo si Toltai sa langit at tumingin kay Hongdali, ang batang lalaki ay mukhang napakasigla, "Oo, nariyan ka. Sobrang motivated. Isa ka rin bang top cadre?" Naikuyong ni Hongdali ang kanyang mga kamao nang makita niya silang dalawa, "Umalis kayo." Sa totoo lang. Casual lang ang sinabi ni Hongdali. Pagkatapos ay nalaman niya na ang 2 higanti sa kanyang harapan ay talagang lumayo. "Ayaw mo ba akong mahuli?" Na-curious si Hongdali, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na siya nagmamadaling tumakas, ito ay para ipagpaliban pa ang oras. Mukhang mas maayos ang komunikasyon nilang dalawa. "Actually, ang mas gusto namin ay panoorin ang excitement," ngumiti si Toltai, at biglang lumapit kay Hongdali at Bamulong, "Nabalitaan ko na gumawa ka ng planeta na tinatawag na Izelas." Oo, may ideya ka, hehe. Ha, alam mo. Kumunot ang noo ni Hongdali, hindi sigurado kung ano ang ibig sabihin ng 2 taong nasa harapan niya. "Hindi naman masama," tumanggo si Thoram, at Bamulong, "Well, ang kapatid kong si Toltai at ako ay may dugo ng mga berserkers at ogres. Sa madaling salita, mayroon kaming ilang relasyon sa dugo sa ibang mga eroplano. Maganda ang ginawa mo sa pagkakataong ito. Ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng napakaraming tao mula sa ibang mga eroplano na nabubuhay ng mapayapa. Ay, dahil ba sa inyong dalawa ay parating walang problema sa Azeroth?" Sa wakas ay may naintindihan si Hongdali. Noong hinanap niya ang Demon King Zero dati, nalaman niyang walang sinuman mula sa inspection team ang tila nasa Azeroth, at napakapayapa pa rin dito. Naging kakaiba ito kay Hongdali. Ngayong narinig na niya ang sinabi ng 2 taong nasa harapan niya, sa wakas ay naintindihan na niya. "Wala kaming ginawa, haha," tumawa ng malakas si Toltai, "hindi lang namin hiniling sa iba na gawin ito." "Bueno, sa puntong ito, bibilanggan ka namin bilang pagpasa," iwinagayway ni Thoram ang malaking bola sa kanyang kamay. "Hammer, maaari kang pumunta kahit saan mo dapat, ngunit bilang isang magiliw na paalala, pinakamahusay na huwag pumunta sa silangan. Ang pulang aso doon ay napakahirap pakitunguhan." "Oo," tumanggo si Toltai bilang pagsang-ayon, "lalo na ang taong iyon ay napakatapat sa sugo ng Diyos." "Salamat sa inyong dalawa sa pagpapaalala sa akin," mabilis na sabi ni Hongdali, "pero talagang wala kayong balak na kumilos laban sa akin. Siyempre kailangan mong gawin ito." Sabi ni Toltai at sinimulang patayin si Hongdali at ang kanyang partido, "Pero mahuli man natin siya o hindi, wala sa atin iyon, tama, Thoram?" "Tama," sabay sabi ni Toltai.
Ikanaway din ni Rim ang sledgehammer sa kanyang kamay, halika, hilingin sa amin na subukan ang iyong lakas. Sa mabituing langit ng Sansinukob. Isang magandang silver-white spacecraft ang lumipad papunta sa starfield ng Prison Star. Sa pangunahing control room ng spacecraft, si Lord Lacdanas, ang God Envoy, ay komportableng nakasandal sa malaking metal na trono, pinapanood ang impormasyong ipinadala mula sa loob ng Prison Star. Sa tabi niya, may 7 tao na may iba't ibang hugis na nakatayo. Ang mga taong ito ay mula sa lahat ng lahi, kapwa lalaki at babae. Ang tanging bagay na karaniwan ay ang makapangyarihang kapangyarihan na nagmumula sa kanila, na lubhang nakakatakot. Ang 7 taong ito ay ang 7 makalangit na hari sa ilalim ng utos ng banal na sugo, at bawat isa sa kanila ay isang sub-god level powerhouse. Itong mga talunan, hindi pa nila nahuhuli si Hongdali, tumingin ang envoy sa screen na may depressed look sa kanyang mukha, sinabi sa akin ng controller na hulihin si Hongdali sa lahat ng paraan. Kung mangyayari ito, kung ako ay manggugulo, hindi lamang ako magiging malas, ngunit lahat ay magiging malas din. Sa oras na ito, sinabi ng isang makalangit na hari na may itim na sungay sa kanyang ulo sa malalim na boses, si Hongdali ang pinili ng demonyo, at hindi ganoon kadaling mahuli siya. Panginoong Diyos Envoy, huwag kang mag-alala, maghintay ka pa, hintayin mo si Hongdali matapos ang mga taong iyon ay pagod na, tayong 7 ay tiyak na mahuli siya, upang kung hindi niya sinasadyang mapilitan siyang magpatiwakal ngayon, malakas ang kanyang espiritu. Well, may katuturan iyon. Sa mga salita ng makalangit na haring ito, ang banal na sugo ay tumanggo, sa huling pagkakataon na tinataka ng kamahalan na Diyos ang Diyos ng demonyo, ang Diyos ng demonyo ay nakatakas sa hindi malamang dahilan. Ngayong lumitaw na ang pinili ng demonyo, natatakot ako na kailangan kong malaman kung nasaan ang Diyos na demonyo. Tungkol naman kay Hongdali, kung magpakamatay siya at makalimutan, walang susunod na mangyayari sa kanya. Pagkatapos ay sisiguraduhin mong matagumpay na matatamaan siya. Naiintindihan. Kabanata 1274 Cyclops Nata. Sa loob ng Prison Star, sa Area M135. Ayon sa mapa na ibinigay ni Lieutenant General Lei Shea, ito ang detention area para sa mga 7th level felons. Sa oras na ito, isang maliit na insekto ang gumagapang sa lugar na ito. Napakabilis nitong gumapang, at patuloy na lumilingon sa paligid habang gumagapang. Ang mga bug na maaaring pumasok dito sa oras na ito ay natural na nababago mula kay Kemengmeng. Kung pag-uusapan, ang Transformation Soul Stone ni Kemengmeng ay talagang isang napakalakas na Soul Stone. Kung ito ay upang magtanong tungkol sa impormasyon o iligtas ang mga hostage, wala nang mas makapangyarihang kakayahan kaysa dito. Hindi nagtagal, dumating si Kemengmeng sa isang selda na may plate na bakal na mahigit 10 sentimetro ang kapal at tumingin sa loob. Sa loob ng selda na ito ay isang higanteng may kulay abong balat. Ang higanti ay mayroon lamang isang malaking mata, mga 3.5 metro ang taas, at may mga kalamnan sa buong katawan na tila bakal. Kasalukuyan siyang nagpapahinga sa kama sa selda. Ang karatula na nakasabit sa itaas ng selda kung saan matatagpuan ang higanti ay binasa ang nata, ang pinuno ng Cyclops of the Magical Plane. Lumingalinga sa paligid ang maliit na insekto na naging si Kemengmeng. Napakahusay ng mga hakbang sa seguridad sa sel na ito. Walang kahit isang maliit na butas. Hindi magiging ganoon kadali ang pumasok. Mukhang napakahirap na palayain siya, huminto si Kemengmeng sa isang tagong sulok at nagsimulang mag-isip kung paano pakakawalan ang Cyclops. Kung tutuusin, ang gayong pang-7 antas na kriminal ay isang makapangyarihang tulong, at ang isa pa ay maaaring gawing mas maputik ang tubig. Kung makikinig sila sa Hongdali, hindi na mahalaga ang mga iyon. Kung maaari silang lumikha ng kaguluhan, ito ay maituturing na tagumpay. Dahil dito, nang maisip ito ni Kemengmeng, biglang umungal ang mga Cyclops sa silid, at ang tunog ay nagpang-inig sa buong selda, halika rito. Halika rito. Pagod na akong makaalis. Kailangan kong lumabas para magpahangin. Napakalakas ng kanyang boses kaya ang cell area ay dumagundong at nagsimulang manginig. Hindi nagtagal, 2 gwardya ng bilangguan ang sumugod. Buksan ang pinto ng direkta, pumasok sa pinto, hawakan ang Cyclops doon at bigyan siya ng pambubugbog. Ang Prison Star mismo ay may attribute compression field, at ang Cyclops ay nagsusuot ng control poses. Kaharap ang isang prison guard na hindi bababa sa 3 antas ng Starfield, wala siyang kapangyarihang lumaban. Sa isang maikling panahon, siya ang kanyang ilong at mukha ay nabugbog at namamaga matapos bugbugin, at may bakas ng dugo na umagos mula sa sulok ng kanyang bibig. Damn it, hindi ka talaga comfortable nang hindi mo ako binubugbog, di ba? Tiningnan ng isang gwardya ng bilangguan ang Cyclops at malamig na bamantong hininga, sa tingin mo ay ikaw pa rin ang pinuno ng kampo. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, ngayong nandito na tayo. Ang dragon ang nagbigay sa akin ng humiga sa akin tulad ng isang tigre, at kung gumawa ka ng anumang bagay na magulo, sa susunod ay bugbugin kita hanggang mamatay. Tama, ang yabang mo kahit nahuli ka na, sabi ng isa pang gwardya ng kulungan, maging totoo. Hindi pa ako nakakita ng ganoong kakulit na tao pagkatapos ng isang araw na hindi binubugbog. Isa kang level 7 na kriminal. Sa tingin mo ba ay pakakawalan ka namin?
Matapos talunin ang Cyclops, lumabas silang dalawa na nagmumura, habang naglalakad sila, hindi ko pa nakita ang kanyang lola na napakasama. May Hong Dali sa labas na nanggugulo, at ang taong ito ay hindi tapat. Siya ay talagang problemado. Hindi. Kailangan nating bantayan ng mabuti ang taong ito. Kung may mangyari sa kanya, tayo ay mahihirapan. Oo. Mag-ingat ka. Mabilis na lumayo ang dalawa. Sa selda. Hehehehe, biglang tumawa si Cyclops matapos siyang bugbugin at sinabing, pakiramdam ko ay maswerteng araw ngayon. Lumabas ka, batang babae, hindi mo ito mate at tago sa akin. Oo naman, makapangyarihang tao siya, haha. Nag-transform si Kemengmeng sa isang maliit na bug at gumapang sa gilid ng Cyclops. Napanatili ang isang ligtas na distansya at bangulong, gusto kitang iligtas, ano ang kailangan kong gawin? Iligtas mo ako. Paano mo ako ililigtas? Tiningnan ng mga Cyclops ang maliit na surot na ginawa ni Kemengmeng, at nakangiting sinabi, ang selda na ito ay gawa sa pinakamatigas na Dural alloy, at hindi magiging madali kahit sa tuktok ng field ng bituin na mabuksan ito. At saka, meron pa akong ganito sa kamay ko, aniya, nanginginig ang kanyang braso, at ang mga posos ay gumawa ng tunog ng jinglang, sa bagay na ito, hindi ko magagamit ang aking mga kakayahan. Ito ay talagang masama. Nakakagambalang bagay, tanong ni Kemengmeng, kung gayon alam mo ba kung saan ang susi sa bagay na ito? Ngayon lang ba ito kasama ng dalawang gwardya? Paano ito posible? Umiling ang Cyclops, napakahalaga nito. Paanong may nangyari sa dalawang talunan na iyon? Ang susi ay nasa kamay ng warden sa lugar na ito. Aba, napakalakas ng warden at nasa ikalimang antas ng Star Domain. Malamang na hindi ganoon kadali para sa iyo na nakawin ang susi ng hindi sinasabi sa kanya. Gumagamit ang susi ng DNA genetic analysis. Sabi ni Cyclops at ipinakita kay Kemengmeng ang kanyang gloves. Naturally, ang susi sa ganitong uri ng bagay ay hindi maaaring isang ordinaryong susi ng bakal, ngunit isang susi sa purong pagsusuri ng DNA. Sa madaling salita, maliban kung ang warden mismo ang dumating, walang paraan upang buksan ang bagay na ito. Ngunit ngayon ay dumating ang problema. Itong DNA gene analysis ay imposible para sa iba, ngunit para kay Kemengmeng, ang Transformed Soul Stone, hanggat nakakuha ka ng buhok ng warden, maaari mong pag-aralan ang kanyang mga gene. Hindi na kailangang pansamantalang gayahin ito. Tanong. Kailangan din bang gamitin ng mga posos ng ibang tao ang mga gene ng warden para buksan ang mga ito? Mabilis na tanong ni Kemengmeng. Siyempre, tumanggo si Cyclops, kaya ito ang pinakamahirap na bahagi. Ngunit, dahil maaari kang maging isang bug. Sa puntong ito, biglang tumirik ang malalaking mata ni Cyclops nata. Maaari mong gayahin ang kanyang DNA. Oo, nakangiting sabi ni Kemengmeng, pagkatapos sabihin mo sa akin, nasaan ang warden? Walang problema, itinuro ng Cyclops ang tuktok ng kanyang ulo, mula dito pumunta sa pamamagitan ng vent, at pagkatapos ay makikita mo ang pangkalahatang mapa ng lugar sa opisina. Mas mahirap hanapin ang mga pusa at aso, ngunit walang problema na hanapin ang opisina ng warden. Okay, pupunta ako dyan ngayon. Matapos malaman ang plano ng labanan, umalis kaagad si Kemengmeng. Sa universo, sa sasakyang pangkalawakan ng sugo ng Diyos na si Lakdaneth. Hindi ba mahuli ng mga talunan na ito kahit si Hong Dali? Galit na hinampas ng sugo ang armrest ng upuan, Bruton, Bong Sino, Yang Kilos, kayong tatlo, hulihin ninyo si Hong Dali. Hindi ko alam kung gaano katagal bago matapos ang mga natatalo na iyon, ngunit magiging mahirap. Okay, naiintindihan. Ang tatlong ito ay ang tatlo sa pitong makalangit na hari sa ilalim ng utos ng sugo ng Diyos. Kinokontrol ng isa ang lakas ng hangin, kinokontrol ng isa ang apoy, at kayang kontrolin ng pangatlo ang pinagmumulan ng tubig. Walang pinagkaiba ang kakayahan nilang tatlo, pero natural na hindi ganoon kadali para sa isang demigod-level expert. Kung ang kapangyarihan ng isang ordinaryong gumagamit ng kakayahan ay 10, kung gayon ang kapangyarihan nilang tatlo ay 10,000. Kabanata 1275 Chaos. Sa Prison Star. Hahaha, hindi masama, ang batang ito ay medyo magaling, Toltay at Hong Dali lumaban, patuloy na tumatawa habang naglalaban, tulad ng inaasahan sa Demon Chosen One, kahit na hindi siya matanda, ang kanyang lakas ay hindi mahina. Ni hindi kita mahuli. Hoy, ang tagal ko na rin. Kung madali akong mahuli, ito ay isang tanga. Humalaklak si Hong Dali, okay, no. I'm kidding you, hindi magiging madali para sa iyo kung magtatagal ito. Boy, matagal na talaga ang away. Nag-aalala rin si Toltay na matuklasan na hindi normal ang kanyang mga kilos, kaya't ipinaalala niya sa mahinang boses, sa pagkakataong ito ay huhulihin ka namin. Ang iyong mga gawain ay hindi lamang nauugnay sa mensahero, kundi pati na rin sa controller. May isang Diyosa sa likod mo, kaya mag-ingat. Ang controller, ang Diyosa. Tumawa si Hong Dali parang, proud talaga ako sa sarili ko. I actually asked them to personally order my arrest. Dahil ba sa Mark of the Chosen One ko? At pagkatapos ay sumigaw ng malakas, magandang bata, may pagkakataon ka. Kailangan yan. Paanong hindi alam ni Hong Dali ang ibig sabihin ni Toltay, kaya diretso siyang kumusta,
mga kapatid, masikip ang hangin, umalis ka. Sinabi niya na siya ay tumakbo, at ang kanyang buong katawan ay naging isang gintong batis ng liwanag, na lumilipad sa malayo. Naiintindihan. Ang lahat ng natalo na kasama ni Hong Dali ay sumunod at mabilis na dumistansya kay Toltai at sa iba pa. Hehe, mukhang ang Hong Dali na ito ay isang pagkakataon para baguhin ang universo. Habang nakatingin kay Hong Dali na naglalakad palayo, tuwang-tuwang dinilaan ni Toltai ang kanyang mga labi at nakangiting sinabi, kung masisira ko ang malas na ito. Ang limitasyon sa antas ay ang pinakamahusay. Oo. Tumayo si Thorem sa tabi ng kanyang kapatid na si Toltai at tumango, nakakatawa talaga ang level ng eroplanong ito. Umiihi siya at tumatae sa ulo namin at nakakadiri ang ugali. Wala tayong magagawa sa kanya, pero baka may magawa talaga itong Hong Dali. Well, hey, matagal na tayong nag-aabang sa inspection team. Oras, natatakot akong matatawag natin itong isang araw sa oras na ito. Tumango si Toltai at nakangiting sinabi, hindi madaling pakitunguhan ang 7 makalangit na hari. Hindi ko alam kung makakalampas si Hong Dali sa level na ito. Kung hindi niya kaya, kung gayon, ang gulo. Depende sa swerte niya. Dahan-daang sinabi ni Tuolimo, matagal na tayong lumabas, kaya mas mabuting hindi na matuklasan, kung hindi, ito ay magiging napakagulo, at ang 7 taong iyon ay hindi madaling harapin. Sa totoo lang, hindi ako nag-aalala tungkol sa anumang bagay, mataimtim na sabi ni Toltai, ang pinaka-pinag-aalala ko ay ang controller. Ang pag-aresto kay Hong Dali sa pagkakataong ito ay iniutos ng controller. Hindi ko masabi kung ano ang susunod na mangyayari. Maraming bagay ang hindi natin alam. Well, balik muna tayo, wag muna masyadong isipin yun. Kailangan nating tingnan ang likha ni Hong Dali mamaya. Naglibot-libot ang mga gangster sa Prison Star, at hindi nagtagal ay nakilala nila ang susunod na grupo ng mga nangungunang cadre ng pangkat ng inspection. Sa diwa ng laban ng gerilya, nagkita-kita lang sila at hindi nakipag-away ng malakas. Tumakbo sila kasama si Kemengmeng. Keep in touch. Siguro ang pinakabagong impormasyon. Dali. Maganda ang takbo ng malapit kong laban, boses ni Kemengmeng ang nanggaling sa tagapagbalita, maghintay ka pa. Mapapalaya ko na ang 5 o 6 na 7 antas ng krimen. Nakipagkasundo na kami sa kanila. Paglabas na nila lumikha ka lang ng kaguluhan, at pagkatapos ay pupunta tayo sa Area Y168 para iligtas ang mga pinuno ng angkan. Okay, naiintindihan ko. Masasabing ito ang pinakamagandang balita sa malapit na hinaharap. Tumawa si Hong Dali, mga kapatid, halika na. Ang plano ay tapos na, suportahan mo lang ito ng ilang sandali pa. Ang lahat ng mga ito ay mga puwersang labanan na pinagsama sa Zerg. Si Hong Dali ay isang Starry Sky Knight, at ang iba ay mga King Knight din, na lumilipad ng napakabilis sa kalangitan. Ngayong nakapagdesisyon na ako na labanan ang mga gerilya, talagang hindi madaling mahuli sila sa maikling panahon. Kaya tumakbo ako at lumaban ng ganito, at mabilis na lumipas ang 2 oras. Biglang, mula sa isang lugar ng Prison Star, isang nakagugulat na dagandong ang tumunog, hahahahahahaha. Damn it, I'm finally free. Hahahahaha. Storm. Kasama ng boses na ito, ang buong bilangguan sa loob ng 100 kilometro ng tunog, isang malaking buhawi na may diameter na 7 o 8 kilometro ang gamulong. Ang buhawi na ito ay napakalakas na ang lahat ng mga gusali sa lupa na hindi masyadong solid ay nawasak. Ha. Nagtagumpay ang panig ni Kemengmeng. Tumawa si Hong Dali, mga kapatid, tumalikod, iligtas natin si Lolo Zhu at ang iba pa. Okay. Pinalaya ng panig ni Kemengmeng ang ika-7 antas na mga kriminal. At biglang naging gulo ang buong Prison Star. Ang mga pang-7 antas na ito ay nasa pinakamataas na antas ng lakas ng Star Realm, at ang ilan ay mayroong sub-god level na lakas. Nang lumabas ito, agad itong nagdulot ng malaking kaguluhan. Ang kalangitan ay natatakpan ng madilim na ulap, at mayroong lahat ng uri ng kakaibang apoy ng bagyo sa lupa. Nagpatuloy ang pagbagsak ng mga meteorite mula sa universo. Ito ay orihinal na isang kulay abo na planeta, ngunit ito ay isang maikling panahon lamang. Ito ay naging makulay sa loob lamang ng 10 minuto. Sa San Sinukob, tiningnan ni Lakdanes ang kaguluhan sa Prison Star at malamig na bamantong hininga, marunong palalayain ni Hong Dali ang mga kriminal na iyon, at may katinuan siya. Ngunit nakakalungkot na hindi magbabago ang resulta sa anumang paraan. Bumpnas, ikaw at si Liz Norton ay sugpuin ng mga kriminal na iyon. Ang sinumang maglakas loob na lumaban ay papatayin. Naiintindihan. Ang 2 hari sa likod, ang isa ay nakasuot ng kulay abo na baluti at ang isa ay nakasuot ng berdeng baluti, ay agad na sumang-ayon, lumabas ng sasakyang pangkalawakan, at lumipad patungo sa bituin ng bilangguan. Ang kanilang bilis ay napakabilis, at nakapasok na sila sa kapaligiran ng Prison Star sa ilang mga kisap lamang. Kasabay nito, si Hong Dali at iba pa ay patungo sa Area Y168 kung saan nakakulong sina Hong Xingyu, Hong Wigyu at iba pa. Pagdating niya sa dulo ng field, nakita ni Hong Dali ang 3 tao na nakatayo sa langit. Napakalakas ng aura ng 3 taong ito, ilang beses na mas malakas kaysa sa mga nangungunang cadre ng pangkat ng inspection na kanilang nakatagpo noon. 7 makalangit na hari.
Nang makita ang 3 taong ito, agad na huminto si Hong Dali at sinabi sa malalim na boses, mukhang nakagawa ka na ng kalkulasyon. Hoy, Hong Dali, sabi ng pinuno ng 3 na si Yang Kilos ay nakasuot ng asul na baluti, na may pulang kapa na lumilipad sa hangin sa kanyang likod. Ngumiti siya at sinabi, kailangan kong aminin na ang Demon Chosen One ay talagang hindi simple, at maaari talagang palayain ang mga felon na iyon upang lumikha ng kaguluhan. Sa kasamaang palad, ang mga ito ay walang silbi, walang magbabago. Talaga. Matapos pakinggan ang mga salita ni Yang Kalusi, biglang ngumiti si Hong Dali, maaaring hindi ito kapaki-pakinabang kung tayo lang, ngunit makakaabot ako hanggang dito. Wala akong ibang kakayahan, isa lang, marami akong kaibigan. Nang sabihin niya ito, bigla niyang inangat ang kanyang ulo at nakangiting sinabi, tama. Kuya Tang. Ha, matalino talaga si Kuya Hong, isang malalim na tawa ang narinig, at dahan-daang lumabas ang isang figure mula sa kawalan. Naglakad siya palabas at sa wakas ay tumayo sa harap ng 3 Yang Kilos. Ang lalaking ito ay may umaagos na itim na buhok at may hugis pulang phoenix na birthmark sa kanyang noo. Siya ay walang iba kundi ang Demon Lord na si Tang Xin. Tumingin si Tang Xin kay Yang Kalusi at sa iba pa. Bagamat kaharap niya ang 3 eksperto sa antas ng demigod, wala siyang anumang solemn na ekspresyon. Bahagyang ngumiti lang siya at sinabing, dahil nangyari ang lahat dahil kay Tang, natural na hindi maaaring umupo si Tang at manood. Dahilan, hayaan mong si Tang ang kalaban nilang 3. Kabanata 1276 na lumilitaw ang controller. Bagamat 3 demigod level na eksperto ang lumitaw sa kabilang panig upang harangin si Hong Dali, sa pagkilos ni Tang Xin, ang lahat ay magiging walang pag-aalala. Sa lakas ni Tang Xin, talagang walang magiging problema sa pagpigil sa 3 demigod level expert na ito. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, nang makita ni Yang Kalusi, ang pinuno ng 3 tao, si Tang Xin na papalabas, hindi siya nataranta, ngunit tumawa, hahaha, ikaw si Tang Xin. Narinig ko ang tungkol sa iyo. Isang walang katulad na henyo, kahit na ang pinili ay hindi makakamit ang ganoong lakas, ikaw ay talagang kamangha-mangha, hindi namin ito itatanggi, ngunit natatakot ako na hindi ka namin nakalimutang sumama, dahil ito ay hindi namin nakalimutan. Hindi tayo ang kalaban, pero... Habang sinasabi niya ito, ang mga ulap sa kalangitan ay gumugulong at madilim, at sa gitna ng mga madilim na ulap sa kalangitan, isang sinag ng sikat ng araw ang biglang sumikat pababa, na nagpapaliwanag sa buong lugar kung saan naroon si Hong Dali. Lugar. Ang liwanag na iyon ay tila tumagos sa langit at sumundot sa isang malaking butas sa buong kalangitan. At sa gitna mismo ng malaking butas, dahan-daang lumapag ang isang lalaki na may 3 pares ng ginintoang pakpak sa kanyang likod. Ako ang kalaban mo. Ang lalaki ay nakasuot ng puting gauze na damit na walang nakikitang material. Nakasuot siya ng simpleng golden rope legging sa kanyang paa. Hawak niya ang isang mahabang espada sa kanyang kamay at tumingin kay Tang Xin, sa ganitong sitwasyon igalang ang malakas, ako ang magiging kalaban mo. Sa oras na ito, ang mga gwardya ng bilangguan na nanunood ng labanan ay lumuhad sa isang tuhod at sabay-sabay na sumigaw, maligayang pagdating sa master. Ang lalaking may 3 pares ng pakpak sa kanyang likod ay talagang ang controller ng eroplanong ito. Ang controller. Tumingin si Tang Xin sa dahan-daang bumababa na controller, na may nasasabik ng ngiti sa kanyang mga labi, nakakaramdam ng pangangati si Tang. Ngayong narito na ang kapatid ng controller, sa pagkakataong ito ay magiging kawili-wili ito. Well, malakas ka. Lumitaw ang controller at tumingin kay Tang Xin. Bahagyang tumanggo siya at sinabing, kailangan kong sabihin na ikaw ang pinakahenyo na ordinaryong tao na nakilala ko sa lahat ng mga taon ng buhay ko. Maaari kitang bigyan ng 2 pagpipilian. Ang isa ay ang yumuko sa amin. Maaari akong mag-iwan sa iyo ng paraan upang mabuhay. Ang pangalawa ay ang labanan hanggang sa kamatayan, at ang resulta ay ganap na kamatayan. Ha. Matapos marinig ang mga salita ng controller, si Tang Xin ay tumawa ng malakas, hindi ako nahihiya, talunin muna natin si Tang. Tang. Sabi ni Xin, umaksyon muna. Ang kanyang buong katawan ay nababalot ng dagwang liwanag ng espada. Sa pamamagitan ng pagwagayway ng kanyang kamay, halos maputol ang espasyo, at isang malaking bangin na mahigit 30 metro ang lalim ang naputol sa lupa, na naghiwa-hiwalay sa nakapaligid na hangin at nagdulot ng kaguluhan. Sira, nakakalat kung saan-saan. Sa kasalukuyang lakas ni Tang Xin. Bawat galaw ay may malaking kapangyarihan at hindi dapat maliitin. Ito ay isang maliit na kasanayan. Bahagyang sinabi ng controller, itinaas ang espada sa kanyang kamay, at madaling pinigilan ang pag-atake ni Tang Xin. Gawin mo. Nang makitang pinipigilan ng controller si Tang Xin, sumugod din ang 3 hari niyang kilwa patungo sa Hong Dali. Napakalakas ng kanilang lakas, at iba ito sa mga nangungunang cadre ng pangkat ng inspeksyon na nakilala noon ni Hong Dali. Minsang nasangkot si Hong Dali sa kanila. Kitang-kita ang kinalabasan. Kuya Dali, papunta na ako. Sa sandaling ito, isa pang boses ang tumunog. Ang unang disipulo ni Tang Xin na si Jiang Shili ay sumugod sa gilid. Pagkapasok niya sa entablado, diretso niyang pinigilan ang isang hari. Mahigit 100 round ang laban ng 2 sa isang iglap.
Sinabi ni Jiang Shili habang ginagawa ito, pinipigilan kita rito. Isa, pumunta ka at iligtas muna ang matanda. Kuya Jiang, maraming salamat. Tumawa si Hong Dali, sumisid sa lupa at nagmamadaling pumunta sa core area ng Y168. Gusto mong iligtas ang mga tao. Natatakot ako na hindi ito ganoon kadali. Pinanood ni Yang Kalusi si Hong Dali na pumasok ng mag-isa, at nagmamadaling pigilan siya. Habang sumusugod siya, sa hindi kalayuan, biglang yumanig ang hangin, dumagundong ang lupa, at pagkatapos ay isang ang nakakagulat na enerhiya ng espada ay dumiretso sa kanyang katawan. WHO. Nagulat at nagalit si Yang Kilos. Ngayong si Tang Xin ay napigilan na ng guro, si Liz Norton ang namamahala kay Jiang Shili at dalawa pang tulisan ni Hong Dali, at si Bumpness ang namamahala kay Gu Feifei at sa iba pang mga tulisan. Nang makitang si Hong Dali lang mismo ang papatayin. Matapos siyang pigilan, dumating ang dalawa pang tao, kaya hindi nagalit si Yang Kilos. Gulalalala, natatakot ako na hindi ganoon kadaling ay bully ang anak ko. Isang napakalakas na figure ang dahan-daang lumabas mula sa alikabok sa kalangitan. Nang makita ito ni Hong Dali, tuwang-tuwa siya, tatay. Agila. Tiyo yan. Nandito ka rin ba? Gulalala, inayos ako ng matanda na mag-practice noon, kaya hindi ko napigil ang lumapit nang marinig ko ang balitang ito. Tumingin ang kahangahangang tiyuhin na si Gaite kay Hong Dali. Ang kanyang mukha ay puno ng paghanga, ikaw bastard, siya ay nagdulot ng maraming problema. Well, ang lakas ng taong ito ay napakahusay, demigod level. Itay, mag-ingat, ang taong ito ay talagang makapangyarihan, sabi kay Yang Kilos Hong Dali na natural na nakikita ang kanyang lakas at malakas na paalala, siya ay isa sa 7 makalangit na hari sa ilalim ng utos ng banal na mensahero, kaya hindi ka maaaring maging pabaya. So ano ang magagawa ko? Matagal na akong nabubuhay, at hindi pa ako nakakita ng ganito. Ngumiti si Gate at hinawakan ang kanyang balbas, munting agila, kami ang may pananagutan sa pakikitungo sa taong ito, okay. Siyempre walang problema, tumanggo si Hawkeye Mahawk at sinabing, mag-eksperimento lang dito ang resulta ng isang panahon ng pagsasanay. Anya, at muling hinampas gamit ang kanyang espada sa hangin. Ang matalas na lakas ng espada ay naputol pa ang isang gusaling bakal na mahigit 10 kilometro ang layo mula sa kanya. Mukhang hindi mo mahuhuli si Hong Dali hanggat hindi natin neresolba ang problema, mapapait na nagngangalit si Yang Kilos, kung gayon, halika na. Habang nagsasalita siya, umangat ang buong katawan niya, at tinutukan niya si Getter at sinuntok. Sa sandaling sinuntok ang suntok na ito, agad na nagbago ang lakas nito. Nayanig ang buong mundo sa paggalaw ng kamao, nabuksan ang mga puwang sa kalangitan, at ang hininga ng buong lupa ay tila isinama sa paggalaw ng kamao. Siya ay karapat-dapat na maging isa sa 7 Heavenly Kings sa ilalim ng Divine Envoy, at ang kanyang lakas ay talagang napakalakas. Sa isang iglap, naramdaman ni Gate na ang buong mundo ay pinagsama kay Yang Kalusi, at siya ay isang kalabisan na bagay, na hindi pinapayagan sa langit o sa lupa. Ang nanginginig na suntok ni Yang Kilos ay isa sa kanyang mga espesyal na galaw, isang supreme martial art na natutunan mula sa master ng eroplano. 2 beses. Sa kabutihang palad, ang kakayahan ni Gate ay malapit sa kakayahan ni Yang Kilua. Siya rin ay sumuntok, at ang buong hangin sa pagitan ng langit at lupa ay nagsimulang manginig at gumuho, pinahina ang nanginginig na kamao ni Yang Kilua sa isang iglap. 60% ng kapangyarihan. Matanda, kailangan mo pa ng tulong ko, haha, muling inis ni Hawkeye Mahawk ang kanyang espada at sabay na sumigaw, mga tanga, kung hindi mo gagawin ito ng mabilis, akala mo talaga kakayanin namin ni tatay. Itong lalaking ito, naiintindihan. Papa, mag-iingat ka. Kasunod ng sigaw ni Mahawk, saglit, nagkaroon ng tunog sa paligid, at pagkatapos ay tumama ang isang malaking pulang magma fist na may diameter na mahigit 50 metro ang Yang Kilos. Ang taong may ganitong kakayahan sa magma ay walang iba kundi ang taong nakilala noon ni Hong Dali, si Emperor P. Ace. Kabanata 1277 ang maalamat na babae. Dali. Sa sandaling lumitaw si Ace, na may kaunting pekal sa mukha at isang cowboy hat, malakas niyang binati si Hong Dali, long time no see, hahaha. Kuya Ace. Tuwang-tuwa si Hong Dali. Malakas na sabi, nagkita ulit tayo, hehe, ang tagal na nating hindi nagkita, lumakas ang lakas mo, congrats. Hindi naman masama, naglabas si Ace ng malaking kamao ng magma, na nakapalibot dito. Naging pula ang lupa, at sinabi niya, go and do your business, we are here, no problem. Sige, ingat ka. Sumang-ayon si Hong Dali, at pagkatapos ay dumiretso sa daanan sa lugar ng Y168. Magmadali. Basta dadaan tayo dito, makakahanap tayo ng paraan para iligtas ang pamilya Hong. Sa kasalukuyang sitwasyon, pinigilan ni Tang Xin ang controller, pinigilan ni Tatay at Uncle Eagle Eye si Yang Kilos, pinatigil ni Jiang Shili at ng mga master sa Cultivation World ang isa, at pinigilan ng mga natalo at ni Gu Feifei ang isa, ibig sabihin, sinabi niya na kasalukuyang walang pressure kay Hong Dali. Mga kapatid, ingat kayo, mauna na ako. Malakas na sumigaw si Hong Dali at sumugod sa Area 168.
Sa kanyang kasalukuyang lakas, ang mga ordinaryong gwardya ng bilangguan ay hindi maglalakas loob na salakayin siya, kaya maaari lamang silang maging responsable sa pag-uulat ng kanyang partikular na lokasyon. Pumasok si Hong Dali sa Area 168 at nagmamadaling pumunta, napakabilis at malalim sa ilalim ng lupa. Kasabay nito, sa underground area ng Y-168, mayroong isang selda kung saan nakakulong ang lahat sa pamilyang Hong. Matanda, parang may gumagalaw doon. Tumingin si Hua Yaling kay Hong Xingyu at sinabing, nandito ba ang anak natin? Hey, I think so. Walang ibang maglalakas loob na pumasok dito. Humalaklak si Hong Dali at sinabing, sige, lahat, maghanda. Lumabas tayo at salubungin si Dali. Sabi niya, ang aking buong pagkatao ay dumaan sa napakalaking pagbabago. Ang balat ng tumatanda ng katawan ay nagsimulang unti-unting kumikinang sa sigla, ang uban na buhok ay nagsimulang unti-unting naging itim, at ang katawan na orihinal na medyo rikati ay nagsimulang tumangkad at tuwid. Kasama niya si Hua Yaling. Ang katawan ni Hua Yaling ay unti-unting bumabata. Siya ay orihinal na mukhang siya ay 70 o 80 taong gulang, ngunit hindi nagtagal bago siya ay naging isang dalaga sa edad na 30s. Ang pagiging asawang pinakapinagmamahalaan ni Hong Xingyu sa loob ng napakaraming taon, si Hua Yaling ay likas na napakaganda, at siya ay muling binago. Agad namang napatulala ang lahat ng naroon. Hoy, ang mga belang posos na ito ay sinusubukan lamang na sampilan tayo. Natatakot ako na hindi ito magiging ganoon kadali. Humalaklak si Hong Xingyu, at biglang hamina ang kanyang buong braso, at pagkatapos ay binati niya, Xiao Heko, oras na para dumating kumilos ka. Ang mga posos na ito ay napakalakas. Maaari nitong ganap na makulong ang lakas ng nakaposos, kaya talagang imposibleng mabali ng nakaposos ang mga posos. Ngunit ang problema ay hindi ko ito masira, ngunit ang isang tao ay maaaring. Malungkot si Xiao Baihei. Bilang inaanak ni Hong Dali, ang lakas ni Xiao Baiheko ay walang katulad. Lolo Teizo, sisimulan ko na. Si Xiao Baiheko ay isang bata. Kaya walang gumawa ng anumang pag-iingat laban sa kanya mula nang siya ay arestuhin sa pagkakataong ito. Ngayon ay lalabas na siya para salubungin si Hong Dali. Sa wakas ay ipinakita ni Xiao Baiheko ang kanyang lakas. Ang maliit na lalaki na ito ay kumakain ng elixir bilang merienda mula noong dumating siya sa Shenglong Planet at pumasok sa pamilyang Hong. Ang lakas ay masasabing bumuti sa pamamagitan ng paglundag. Ngayon siya ay nakikita bilang isang maliit na bata, ngunit mayroon pa rin siyang lakas sa paligid ng ikalimang antas ng Star Territory. Kung ito ay kaakibat ng kanyang kakayahang magbago. Pagbabago. Sigaw ni Xiao Baiheko, at ang kanyang katawan ay biglang lumiwanag sa liwanag, at pagkatapos ang kanyang buong katawan ay naging isang lalaking nakasuot ng baluti. Pagkatapos, sinunggaban ni Xiao Baiheko si Hong Xing. Malakas na hinayla ang posos ni Yu Hoi. Sa isang click, ang malalakas na posos ay pinunit niya. Sa sandaling maputol ang mga posos, ang epekto ng pagpigil kay Hong Xingyu ay nawala. Casual na hinawakan ni Hong Xingyu ang mga posos, at ang mga posos ay naging isang piraso ng pixel at nawala sa hangin. Okay, handa na ang lahat. Maghanda na tayo. Si Hong Xingyu, na naging isang middle-aged gwapong tiyuhin, ay tumingin sa Hong pamilya na naroroon at sinabi sa isang malalim na boses, lahat, makinig. Ang sitwasyon ay hindi pangkaraniwan, kaya lahat ng iyong mga reklamo ay titiisin ko. Kung sino man ang maglalakas loob na magpigil sa oras na ito, huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos. Naunawaan din ng lahat sa pamilyang Hong na hindi ito ang oras para magreklamo, at magkasabay na sumang-ayon, naiintindihan. Wigyu, Roxy, kayong dalawa ay walang gaanong lakas, kaya dapat ninyong itago ng mabuti ang inyong mga sarili. Tumingin muli si Hong Xingyu kina Hong Wigyu at Lan Roxy, kayo ang mga taong pinahahalagahan ni Dali. Ano man ang mangyari, huwag ilagay ang iyong sarili sa panganib. Tumango si Hong Wigyu at sinabing, huwag kang mag-alala, padre de pamilya, naiintindihan namin. Kung tutusin, isa siyang taong nakaranas ng malalakas na bagyo, kaya natural na naiintindihan ni Hong Wigyu ang mga prioridad ng mga bagay-bagay. Okay, ngayong naiintindihan na ng lahat, tumawa si Hong Xingyu, fair na. Aniya at ipinatong ang kamay sa pinto ng selda. Ang pinto ng cell ay biglang naging mga pixel at mabilis na nag-transform sa mga pixel. Bilang abo, malakas na sinabi ni Hong Xingyu, let's go. Let's meet up with the little boy. Magkita tayo. Fair na. Karapat-dapat na mamatay upang makagawa ng malaking kaguluhan dito. Fuck you. Isang malaking grupo ng mga tao mula sa pamilyang Hong ang sumugod sa labas, habang sa kabilang panig, si Hong Dali ay sumugod sa loob. Sa orihinal, ayon sa normal na pag-unlad ng mga bagay, ang dalawang partido ay dapat na magsama-sama sa lalong madaling panahon, ngunit sa hindi inaasahan, isang malaking aksidente ang nangyari. Dahil sa patuloy na pagpasok ni Hong Dali, may nakasalubong siyang tao, isang babae. Iyon ay isang napakagandang babae, halos walang kamali-mali. Sa mahabang pilak puting buhok, parang kutsilyo, matayog na dibdib, at perpektong figure, tahimik lang na nakatayo, para siyang isang malaking bato ng yelo, isang babaeng cold to the bone, isang babaeng kayang tawagin ang lahat ng lalaki para sa kanya. Lokong babae.
Nakasuot siya ng mahabang puting damit at may hawak na kristal na tungkod sa kanang kamay. Isang napakalakas na aura ang nagmula sa kanyang katawan, at ang ganoong uri ng aura ay magpapalamig sa mga tao sa pamamagitan lamang ng pakiramdam nito. Tahimik na nakatayo ang babaeng ito. Ang pinakamahalaga ay nakapikit ang babaeng ito. Kasabay nito, isang pangalan ang lumitaw sa isip ni Hongdali na parang kulog. Ikaw. Tumingin si Hongdali sa babaeng nasa harapan niya, at agad na tumulo ang malamig na pawis mula sa kanyang noo. Talagang maraming bagay ang kinakalkulan ni Hongdali, kabilang ang controller ng eroplano, ngunit hindi niya inaasahan na ang babaeng ito ay talagang darating ng personal. Ang babaeng ito ay dapat na umiiral lamang sa mga alamat. Oo, ako ito. Hinarap ng babae si Hongdali at mahinahong sinabi, tiyak na narinig mo ang aking pangalan. Ako si Los Damaso Yalan, lahat sila ay tumatawag sa akin, ang Diyos ng Karunungan. Kabanata 1278 Thumbs up para sa iyo. Ang Diyos ng Karunungan, Los Damaso Yalan. Matagal nang narinig ni Hongdali ang tungkol sa babaeng ito, ngunit hindi niya inaasahan na dito niya ito makikilala. Tulad ng inaasahan, ang lahat ay ikaw ang nagudyok, tinitigan ni Hongdali ang Diyosa ng Karunungan na nasa harapan niya at malamig na sinabi, sa totoo lang, dahil gusto mo akong arestuhin, bakit ka gumawa ng napakalaking hakbang upang arestuhin ang aking pamilya? Hindi kita arestuhin. Pamilya, handa ka bang sumama sa akin at hayaan akong alisin ang iyong malaking alibughang sistema? Napangiti ang Diyosa ng Karunungan. Bagamat hindi niya idinilat ang kanyang mga mata at tahimik lamang na nakatayo doon, siya ay kabaligtaran pa rin ni Hongdali, ngunit kailangan pa ring aminin ni Hongdali na ang Diyosa ng Karunungan ay talagang napakaganda, mas maganda kaysa kina Lin Yanwei at Tang Moxon. Ito ay isang walang kapantay na kagandahan, walang anumang kapintasan, perpekto, lalo na ang labis na kabanalan sa kanyang katawan, na naging dahilan upang hindi maisip ni Hongdali na kaputan siya. Sa katunayan, ito ay madalas na nangyayari. Kahit na magkaaway sila, hindi mo sila masusuklam. Gusto mo ang aking Big Prodigal System. Natigilan si Hongdali at biglang nagtanong, kung gayon, itatanong ko, kung aalisin mo ang sistemang ito, may mawawala ba sa akin? Kung babalik lang ako sa isang ordinaryong tao, gagawin ko hindi mahalaga kung paalisin kita ng walang ingat, basta siguraduhin mong maayos kami ng pamilya ko, hindi mahalaga. Matigas na sinabi ito ni Hongdali. Sa katunayan, umaasa lang siya na ligtas siya. Sino itong taong nasa harapan ko? Yan ang Diyosa ng Karunungan. Halatang hindi mababa ang karunungan niya. Ito ay makikita mula sa katotohanan na siya ay kalkulahin ang kanyang sarili ng hakbang-hakbang at sa wakas ay nakaharap sa kanya siya ay umupo pa rito ng direkta at hiniling kay Hongdali na magsalita. Walang mga kwalifikasyon para sa mga kondisyon. Kung tutuusin, sa kanyang lakas, lahat ng nasa panig ni Hongdali ay masasabing nasa ilalim ng kanyang kontrol, buhay o kamatayan. Isang salita lang mula sa kanya. Gusto ko talagang linlangan ka at sabihin na ang pag-alis sa iyong malaking alibughang sistema ay walang epekto sa iyo, ngunit bilang isa sa pinakamataas na Diyos sa universo, pinipigilan ako ng aking dignidad na magsinungaling sa iyo. Ang Diyosa ng Karunungan ay mukhang kalmado. Kahit na siya ay isang Diyosa, isa sa mga pinakamataas na Diyos sa universo, at si Hongdali ay isang maliit na tao lamang, ngunit pinili pa rin niyang sabihin ang totoo ng tapat, pagkatapos na alisin ang iyong malaking alibughang sistema, ang iyong espiritu ay ganap na babagsak, maaari ka na lamang maging isang tanga mula ngayon, isang tanga na mabubuhay lamang araw-araw. At ang iyong pamilya. Pasensya na, dahil maaari na nilang harapin ito. Ito na. Wala nang usapan. Alisin ang malaking sistema ng talunan. Magiging tanga ako at mamamatay lahat ng pamilya ko. Kailangan bang pag-usapan ito? Well, although I have to admit that our relationship is not very friendly, I still have to say na at least hindi mo ako niloko. I need to give you a thumbs up for this. Napangiti si Hongdali. Sa puntong ito, tumalikod at tumakbo. Niloloko mo ba ako? Ang nasa harap ko ay ang Diyosa ng Karunungan, isa sa pinakamataas na Diyos sa lahat ng eroplano. Gusto niya itong mahuli na kasing dali ng pagkurot ng langgam. Tingnan ang kapangyarihan na hindi sinasadyang nahayag sa kanyang katawan. Ang hakbang ni Hongdali running ay isang bagay ng buhay at kamatayan. Imposibleng hindi tumakbo ng buong lakas. Pero halata naman. Ang dahilan kung bakit kailangang hulihin ng Diyosa ng Karunungan ang pamilya ni Hongdali ay para mapigilan si Hongdali na makatakas. Tumakas ka ba? Ang Diyosa ng Karunungan, Las Adamasoy Alin, ay hindi nagmamadali. Isang salita lang ang sinabi niya, kung tumakas ka, mamamatay lahat ng miyembro ng pamilya mo, at ngayon na. Lola, napakalupit mo. Sa sandaling marinig niya ang kanyang sinabi, huminto muli si Hongdali, tumalikod, at sinabing may mapait na ngiti, okay, malupit ka. Magpaayos ka, Lola. Imposibleng makatakas. Bahagyang ngumiti ang Diyosa ng Karunungan. Ngumiti siya, biglang itinaas ang kanyang tungkod, at bam-ulong, zanlong space-time. Ang staff sa kanyang kamay ay nagbuga ng nakakasilaw na liwanag, at ang kapaligiran kung saan sila ni Hongdali ay biglang nagbago sa isang iglap. Ang oras at espasyo ng Zenlong ay maaaring magbago ng espasyo. Ito ay isang hiwalay na espasyo. Dahil ang Great Prodigal System ay maaaring magbukas ng isang eroplano ng kasiyahan,
na may lakas ng Diyosa ng karunungan, ito ay ganap na walang kahirap-hirap upang buksan ang ganoong espasyo. Ngayong nakapasok na sila ni Hongdali sa magkahiwalay na espasyong ito, halos wala nang pag-asang makatakas si Hongdali. Sa oras na ito, ang malakas na spatial turbulence at isang itim na bagyo ay nakasentro sa dalawang tao at umiikot sa periphery. Tiningnan ni Hongdali ang nakakatakot na enerhiya, bumantong hininga ng walang magawa, at sinabing may mapait na ngiti, bueno, tila karapat-dapat kang maging Diyosa ng karunungan. Ngayon ay hindi ako makakatakas kahit gugustuhin ko, at hindi ko kayang lumaban kahit na gusto ko, kaya ako lang ang nasa awa ng iba. Wala talaga siyang choice. Medyo marahas ang kaguluhan sa paligid. Walang pag-aalinlangan si Hongdali na kung mahawakan niya kahit kaunti, mapupunit siya sa kaguluhan. Wala talagang posibilidad na may mangyari. Aksidente. Sa katunayan, ngayon lang niya gustong malaman na ang Diyosa ng karunungan na ito ay walang kinalaman sa kanya sa huli. Kahit na ito ay isang malaking alibughang sistema, ano ang silbi ng isang programang walang karunungan? Kung hindi ito lubos na kinakailangan, hindi ko nais na gawin ito. Ang Diyosa ng karunungan ay nagpakita ng isang pambihirang kabaitan kay Hongdali, pinatay ng demonyo ang aking ama. Tinatakan ko siya noon, ngunit hindi ko inaasahan na siya ay talagang mauubos. Sa sandaling bitawan siya, kung siya ay muling nabuhay, isa pang malaking sakuna ang mangyayari sa sansinukob na ito, kaya't kailangan kong bigyang pansin ito, kung hindi, hindi ako pupunta dito para personal kang arestuhin. Matapos sabihin ito, mahinahon niyang sinabi, kung gayon, maghanda. Handa ka na ba? Kailangan kong kunin ang iyong Big Prodigal System. Maaaring medyo masakit ang proseso, ngunit hanggat tinitiis mo ito, magiging maayos ito. Nang makitang kikilos na siya, mabilis na huminto si Hongdali. Ay nagsabi, teka lang. Ano, tingnan mo, malapit na akong maging tanga, huwag tayong masyadong mabalisa, okay. Bakit hindi muna tayo mag-usap? Kahit mamatay ako, kailangan kong mamatay ng mapayapa. Tama. To tell you the truth, my Big Prodigal System is just a program. It doesn't know anything. When I asked it about anything, it only related to it some things. Kahit kailan hindi nito sinasagot. Pwede ba gamitin? Bagaman patay na ang sistemang ito, maaari itong palaging magsabi sa akin ng ilang kapaki-pakinabang na impormasyon, dahan-daang sabi ng Diyosa ng karunungan, halimbawa, marami rin akong masusubaybayan mula rito. Saan ito nanggaling at paano ito napunta sa iyong katawan? Hindi ba tayo magiging malupit? Sumigaw si Hongdali, pwede bang tumigil ka na sa sobrang pagkabalisa? Naghintay ka ng daan-daang milyong taon at bilyon-bilyong taon, at panandalian lang. Iba na ang pag-uusapan natin nga pala, may boyfriend ka na ba? Kabanata 1279 na Diyos at Tao. Sa totoo lang, walang sino man ang maaaring maging kalmado sa harap ng kamatayan, at tiyak na hindi si Hongdali. Naglakbay siya sa panahon upang iligtas ang kanyang dalawang anak, dahil sa oras na iyon ay huli na ang lahat para isipin niya kung ano ang mangyayari kung siya ay mamatay. Pero iba na ngayon. Ngayon siya ay nahaharap sa kamatayan, lalo na kapag ang kamatayan ay maaaring dumating anumang oras. Kaya kahit na mabuhay pa ako ng kaunti, mabuti yun at least nakakapagsalita pa ako ng ilang salita, na mas mabuti kaysa magsalita ng wala man lang. Higit pa rito, talagang gustong malaman ni Hongdali kung nagkaroon na ba ng kasintahan ng marangal na Diyosa sa kanyang harapan. Kaya sa oras na ito, sa wakas ay natalo ng kuryosidad ni Hongdali ang lahat. Hindi pa ako nagkaroon ng manliligaw, sabi ng Diyosa ng karunungan kay Hongdali. Hindi siya naiinip o nagkaroon ng anumang emosyonal na pagbabago. Parang isang taong nakikipag-usap sa isang tuta, hindi ko kailangang magkaroon nito. Ang mga mahilig at Diyos ay hindi nangangailangan ng magkasintahan. Mayroon akong mahabang buhay, halos isang buhay na walang hanggan, at walang sinuman ang nararapat na maging aking manliligaw. Kailan? Sinabi niya ito, naintindihan kaagad ni Hongdali. Ito ang kalungkutan ng buhay na walang hanggan. Ang Diyosa ng karunungan ay halos may buhay na walang hanggan, ngunit maliban sa kanya, ang ibang mga tao, o mga Diyos, ay walang ganoong kakayahan. Siya ay hindi kailanman tatanda o mamamatay, ngunit ang iba ay tatanda. At isang bagay ang alam ni Hongdali na napakalinaw, isang napakalupit na pagpapahirap na panuurin ang mga taong pinakamamahal niya na tumatanda araw-araw sa harap ng kanyang mga mata. Ang pakiramdam na ito ay maaaring hindi halata sa mga ordinaryong tao, ngunit ang mga taong higit na nakakaramdam nito ay mga may-ari ng aso. Maraming mga may-ari ng aso ang nagsasabi na kapag namatay ang aso sa katandaan isang araw, ililibing nila ang aso sa isang mas magandang lugar at pagkatapos ay itigil ang pag-aalaga ng mga aso. Hindi ko kasi kinaya ang ganyang mental loss. Ito ay totoo para sa pagpapalaki ng mga aso, pabayaan ang mga taong nakatira sa kanila. Okay. I understand your feelings very well. Nagkibit balikat si Hongdali, sa buong buhay, bilyon-bilyong taon, ang pagiging isang malungkot na tao ay talagang madali para sa mga tao na magkaroon ng abnormal na sikolohiya tulad ng sinabi mo bakit ba masyado kang nagmamalasakit kung lumabas na ang demonyong Diyos na iyon. Hindi mo na kailangang subaybayan ang napakaraming eroplano para mahanap siya. Dahil pinatay niya ang aking ama. Sa oras na ito, ang Diyosa ng karunungan ay tila sumasagot sa mga tanong. Kung may pumatay sa mga magulang mo, hahayaan mo ba siya?
Tiyak na hindi iyon ang kaso, nag-isip sandali si Hong Dali. Ipinanganak lang siya nang mamatay si Hong Haoming at ang kanyang asawa, kaya hindi masyadong malakas ang pakiramdam. Kung si Hong Wigyu kung talagang pinatay si Lan Roxy, malamang nabaliw siya. Okay. Huwag na nating pag-usapan ang mga ganyang nakaka-stress na issue, ngumuso si Hong Dali at sinabing, ibahin natin ang paksa, lahat ba ng mga Diyos mo ay kasing dali mo? Sa tingin ko, madali kang kausap. Easy going, ang Diyosa ng karunungan ay bahagyang tumagilid, at kailangang aminin na maganda ang kanyang tindig, ngunit ang kanyang mga salita ay hindi gaanong maganda. Sa tingin ko ay hindi ito isang birtud, sa katunayan, ang pagiging madali ay tanda lamang ng kaduwagan. Ang dahilan kung bakit handa akong sagutin ang iyong mga katanungan ay dahil ako ay isang Diyos. Kailangan kong laging kumilos. Parang Diyos. Ang kanyang mga salita ay labis na nagpasakit kay Hong Dali, dahil pakiramdam niya ay ganito ang pakikitungo sa kanya ng Diyosa ng karunungan. Ito ay isang elepante na nakatingin sa isang langgam. Bueno, ikaw ay isang Diyos at ako ay isang tao, malungkot na sabi ni Hong Dali, palagi akong nakakaramdam ng kaunti kapag nakikipag-usap ako sa iyo. Bagamat tila mas matangkad ako sa iyo. Tama ang itsura. Walang halaga sa akin. Kahit na ang Diyosa ng karunungan ay dumaan sa mahabang panahon, siya ay mukhang isang batang babae, at siya ay nanunuya sa mga salita ni Hong Dali. Ang pangunahing dahilan ay dahil maganda siya. That kind of beauty is so flawless that even the most picky artist cannot find any fault with her. The reason why I maintain this appearance is because I have been like this since I grew up, and I just don't want it's just a change. If I want, I can become a dragon or a star anytime. Matapos marinig ang mga salita ng Diyosa ng karunungan, biglang kinilig si Hong Dali. Wala siyang duda na ang Diyosa ng karunungan ay biglang magiging isang higanting dragon at kakainin siya sa isang kagat. Okay, kailangan kong aminin na may katuturan ang sinabi mo, walang magawang tumanggo si Hong Dali. Sa wakas ay itinanong niya ang tanong na noon pa niya gustong itanong ngunit hindi siya naglakas loob na itanong, kung gayon, maaari mo bang sabihin sa akin, ang mga bagay na iyon tungkol sa akin? Mga miyembro ng pamilya, o mga kaibigan, okay na ba sila ngayon? Alam mo, napaka-emosyonal kong tao. Kung masisiguro mong maayos sila, maaari kong isaalang-alang ang iyong mungkahi at hilingin sa iyo na umalis. Kalimutan ang tungkol sa alibughang sistema. Kung magiging tanga ba ako, depende na lang sa swerte, at mukhang napakabuti ng swerte ko. Tungkol sa iyong tanong, masasabi ko sa iyo na lahat sila ay napakahusay sa sandaling ito. Nihigpitan ko lang ang saklaw ng mga aktibidad. Napakalma ng boses ng Diyosa ng karunungan. Bilang isa sa pinakamataas na Diyos sa mga pangunahing eroplano, natural na hindi siya magsisinungaling kay Hong Dali, inilikas ko ang lahat, ikaw. Ang aking pamilya at mga kaibigan ay hindi makaalis sa planetang iyon. Libre pa nila. Mukhang kailangan kitang thumbs up, sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Hong Dali at itinaas ang kanyang ulo sa Diyosa ng karunungan. Thumbs up, sa totoo lang, kahit nakaaway kita, hindi ko pa rin kayang kamuhian ka. At least fair and above board ang ginawa mo, at hindi ka gumamit ng kahit na anong maliit na pandaraya. Ang dahilan ng pag-aresto sa akin ay dahil sa aking malaking alibughang sistema at sa Demon God tungkol dito, hindi ko pa pinatay ang lahat ng aking pamilya at mga kaibigan. Dahil dito, maaari kong pag-isipang mabuti ang iyong mungkahi. Hindi ko kailangan makipaglaro sa iyo, ang Diyosa ng karunungan ay hindi nagpahayag ng kanyang pasasalamat kay Hong Dali para sa kanyang mga salita. Sinabi ni Shi, sa aking palagay, ang iyong kapangyarihan ay napakahina pa rin. Siyempre, ang Tangzin na iyon ay exception. Ang kanyang lakas ay napakalapit sa antas ng isang controller ng eroplano, na isang anomalya. Hindi mahalaga. Well, paano kung may mga kakaibang numero, hindi kita matatalo, pinulupot ni Hong Dali ang kanyang mga labi. Walang pag-aalinlangan si Hong Dali sa lakas ng Diyosa sa kanyang harapan. Ang taong ito ay maaaring lumikha ng isang saradong espasyo sa kalooban, at ang kanyang malakas na aura ay nagpapahirap sa mga tao na isipin na tumakas. Ibig sabihin, marami na siyang nakitang dilag at medyo may panlaban. Kung hindi, posible siyang maging alipin na handang lumuhad sa paanan ng Diyosa at halikan ng mga daliri sa paa. Sa totoo lang, curious talaga ako, simpleng umupo si Hong Dali. Hindi naman siya makatakas, kaya komportable pa rin itong umupo. Wala na lang hita na mapagpahingahan. Kung makakatulog siya sa kondangan ng Diyosa, malamang gagawin niya ito. Tuwang-tuwa malakas na umiling si Hong Dali. Paano ito magiging posible? Malapit na siyang maging tanga. Mabilis niyang inalis ang di makatutuhanang mga kaisipang ito at pagkatapos ay nagtanong, matagal ka nang nabubuhay, masasabing mabubuhay ka magpakailanman. Nagtataka ako. Ang tanong, paano tayo mabubuhay magpakailanman? Kabanata 1280 ang misteryo ng kawalang kamatayan. Ang buhay na walang hanggan ay isa sa mga walang hanggang hangarin ng sinumang matalinong nilalang, bagamat hindi ito ganoon kaganda pagkatapos na tunay na makamit ang buhay na walang hanggan. Si Hong Dali ay hindi gaanong nag-isip tungkol sa immortalidad. Gusto lang niyang malaman kung paano nakamit ng lalaking nasa harapan niya, na nabuhay ng bilyon-bilyon o kahit 10-10 bilyon, ang immortalidad. Buhay na walang hanggan. Bahagyang ngumiti ang Diyosa ng karunungan.
Hindi niya itinago ang tanong ni Hongdali at dahan-daang sinabi, upang makakuha ng makapangyarihang kapangyarihan, tayong mga Diyos ay gumugol ng daan-daang milyong taon sa pagperpekto ng ating mga katawan. At sa wakas ay natagpuan ang pinaka-perpektong paraan upang mabuhay magpakailanman. Lahat ng bagay sa universo ay gawa sa materya, at ito ay tatanda. Ang ibig kong sabihin sa pagtanda ay hindi ang pagtanda ng mga ordinaryong tao. Ito ay ang pagtanda ng mga elemento. Ganito lang. Ang Diyosa ng karunungan ay nagtaas ng kanyang kamay, at isang bato, ang pinakakaraniwang bato, ay mabilis na lumitaw sa kanyang palad. Ang Diyosa ng karunungan ay nagsabi, ito ay isang bato, at ito rin ay tatanda. Halimbawa, kung daan-daang milyong taon ang lumipas. Sa puntong ito, nakita ni Hongdali na ang bato ay naging bilugan mula pa sa simula. Makinis, dahan-daang naging kulay abo, at sa wakas ay naging puddle ng pulbos. Ang Diyosa ng karunungan ay humihip ng mahina, at ang pulbos ay nawala ng tuluyan. Si Hongdali ay mukhang natakot. Magagawa kaya nitong kontrolin ng lalaking nasa harapan ko ang daloy ng oras? Ang Diyosa ng karunungan ay walang pakialam sa ganitong bagay. Para sa kanya, ang lahat ng ito ay isang napaka-normal na kababalaghan. Kaya ipinaliwanag na lang niya kay Hongdali ang misteryo ng immortalidad, buhay na walang hanggan, ang talagang mahirap na problemang lutisin ay nakasalalay sa pagkabulok ng mga elemento. Sa simula, pinalitan lamang ng immortalidad ng ating mga Diyos ang tumatandang mga selula ng katawan. Gayunpaman, ang ganitong uri ng kawalang kamatayan ay itinuturing na pinaka-elementarya. Buhay na walang hanggan. Matapos ang mga selula ng katawan ay pinalitan ng masyadong maraming, hindi maiiwasang bumaba ang lahat ng aspeto ng index ng katawan. Master ang pagbabago-bago ng enerhiya, at pagkatapos ay maaari kong gamitin ang enerhiya upang patuloy na palitan ang mga elemento ng pagtanda, ito ay immortalidad sa totoong kahulugan, hanggat ang mga elemento ay maaaring palaging mapanatili ang kanilang pinakamahusay na kondisyon, ang katawan ay hindi tatanda. Gamitin ang enerhiya ng universo upang palitan ang mga tumatandang elemento sa katawan. Nang marinig ito, huminga ng malalim si Hongdali. Aaminin kong sinabi ito ng Diyosa ng karunungan. Ito ay talagang isang eye-opener para sa kanya. Sa pananaliksik ng tao sa immortalidad, palaging pinaniniwalaan na ang pagtanda ng katawan ay dahil sa pagtanda ng mga selula. Sa makatuwid, ang unang pananaliksik ng tao tungkol sa immortalidad ay kung paano palitan ang tumatandang mga tisyo at organo ng katawan, sa gayon ay nagpapalawak ng buhay ng tao. Ngayon pagkatapos makinig sa mga salita ng Diyosa ng karunungan, napagtanto ni Hongdali ang kawalang kamatayan ng Diyosa ng karunungan sa kanyang harapan. Ito ay hindi mabilang na mga antas na mas mataas kaysa sa kung ano ang pinag-aaralan ng mga tao. Gamitin ang enerhiya ng universo upang natural na palitan ang mga tumatandang elemento sa katawan. Mga elemento. Ang katawan ng tao ay binubuo ng iba't ibang elemento, ang bawat isa ay kasing liit ng 10,000 ikasampu ng 1 milimetro. Ngunit ang Diyosa ng karunungan ay maaaring palitan sa kalooban. Ito ay ganap na nangangahulugan na imposibleng patayin siya. Maaari niyang palitan ang napinsalang tisyo anumang oras at bumalik sa pinakamainam na kondisyon. Kahit naputulin mo ang isang braso niya o ang isa niyang binti, mapapalitan niya ito sa isang kisap mata. Pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan. Isang malalim na pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan. Ito ay isang hindi magagapi na kaaway. Napakalaki ng kanyang kapangyarihan. Ang lakas ay walang katapusan at walang kahinaan sa kanyang katawan. Okay. Mukhang wala na talaga akong choice kung gusto kong tumakbo ngayon. Bahagyang nadismaya si Hongdali, maaari mong kontrolin ang daloy ng oras at palitan ang anumang elemento sa iyong katawan kung gusto mo. Sa madaling salita, hanggat ang iyong katawan ay may hanggat ang mga elemento ay hindi nasisira, maaari kang maipanganak muli, tama. Tama iyan. Tumanggo ang Diyosa ng karunungan, kaya nga sinasabi ko sa iyo, huwag kang gumawa ng anumang hindi kinakailangang pagtutol kung makikipagtulungan ka sa akin. Kung gagawin mo, baka mabuhay ka pa at mamuhay ng maayos. Sa totoo lang, natukso ako sa mungkahi mo, nagkibit balikat si Hongdali. Hindi ako makakalaban, at hindi ako makatakbo, maliban doon. Ano pa ang magagawa mo para makipagtulungan? Sinabi niya, huminga ng malalim, at sa wakas ay nagsabi, kung gayon, maaari mo ba akong bigyan ng oras? Okay. Tumanggo ang Diyosa ng karunungan. Tumanggo siya at sinabing, maaari kang manahimik hanggat gusto mo. Nabuhay ako ng walang katapusang mga taon at hindi ito ang pinakamaikling panahon. Ha! Bamantong hininga si Hongdali at pagkatapos ay umupo ng naka-cross-leg sa lupa. Sa wakas oras na ba para sa panghuling paghatol? The Big Prodigal System, haha, this system is actually nothing to him. Kaya niyang mamuhay ng maayos sa sistemang ito o wala? Baka hindi natin masabi. Kung wala ang sistemang ito, maaaring hindi na siya muling ipanganak. Hindi bale, minsan na rin akong namatay, at hindi na ako natatakot na mamatay muli. Haha, oras na ba para magpaalam? Mapait na ngumiti si Hongdali at umiling. Wala siyang naramdamang awa, medyo mahirap lang siyang pakawalan. Xingchen, Sister Nianwei, Shuyin, Zhang Yi, Shenzhou.
Sinimulan ni Hong Dali na maingat na alalahanin ang masasayang araw pagkatapos ng paglalakbay ng oras, siguro dapat tayong magpaalam, marahil ay magpaalam na tayo magpakailanman. Inay at tatay, talagang tinuturing kayo ng aking anak bilang kanyang mga magulang, at walang panlilinlang. Li Yang, Xiaoyi, at iba pa. Alagaan mong mabuti ang iyong sarili, at alagaan din ang aking mga magulang, Kuya Levi, Blood Demon, Christina, kayong tatlo ay napakalakas, protektahan ang aking mga magulang. At sila ang boss, Xiaobai Heko, kayong lahat ay magaling, ngunit hindi mo na ako kayang paglaruan. Demon King Ling, kung dumating ang mga tao mula sa ibang mga eroplano, dapat kang makipag-ayos hanggat maaari upang subukang manalo mag-away tayo o hindi, at kasama si Brother Tang Xin na namumuno, sa tingin ko ay dapat pa rin nandyan ang mukha. Nako, Azeroth ito. Natatakot ako na hindi ito gaanong mapapakinabangan kung wala ako dito. Noong una, gusto ko lang tumawag sa ibang tao, kahit na sa planong ito, maaari pa rin. Napakalaki ng universo, bakit hindi tayo magkaroon ng 10-10 bilyong tao? Xiaoyu, Lola Wu, ang orphanage. Wala naman dapat problema doon, tama. Nag-iwan ako ng maraming pera para kay Old Han, sapat na siguro ito. Nag-isip sandali si Hong Dali, at lahat ng nangyari pagkatapos ng kanyang muling pagsilang ay nag-flash sa kanyang isipan. Sa huli, nadiskubre niya na kung wala siya, maaring maayos pa rin ang takbo ng lahat, basta ang Diyosa ng karunungan na nasa harapan niya ay talagang pakakawalan sila. Okay, napag-isipan ko na, tumingin si Hong Dali sa Diyosa ng karunungan, wala akong ibang mga kinakailangan. Sa iyong kakayahan, hindi dapat maging problema na palayain ang aking pamilya at mga kaibigan, hindi ba? Kung walang problema, magagawa ko paano kung ako ay lubos na makikipagtulungan sa iyo. Ang walang kapintasang mukha ng Diyosa ng karunungan ay humarap kay Hong Dali, at imposibleng sabihin kung ano ang iniisip niya sa oras na ito. In the end, she just nodded, okay, I promise you. Ang ating God Clan ay hindi gustong pumatay. Kung magiging maayos ang lahat, maaari ko silang ipadala sa isang tahimik na lugar upang manirahan. Salamat. Huminga ng malalim si Hong Dali, at biglang naalala na tila may kakayahan siya na magagamit niya. Nagulat siya at sa wakas ay inutusan ang system, gamitin ang Grand Lock Technique. Hindi nagtagal, dumating ang boses ng system, nagamit na ang Chi Lock Technique, Good Luck. Sa sandaling ito, marahang itinaas ng Diyosa ng karunungan ang kanyang kamay. End of this chapter.